Napaliwanag ko sa Marcos, hindi simpleng-simple yun. Bihira ang nakakaalam mo. Yan. Diyan kayo humatol, mga kababayan. Sa punto na yan tayo hahatol. Kung sino ang may mas kaalaman sa kasulatan. Tandaan nyo, ang mga alagad hindi sumusulat ng hindi nila nakita at narinig. Kaya may nagsulat, hindi lahat ng alagad umalis. Hindi lahat ng alagad tumakas. May naiwang alagad, kaya may nakapagsulat. Yan ang dapat makita. Kaya kung doon lang ang pagbabatayan mo, kapatid, para lumipat ka rito, napakababaw na batayan yan. Napakababaw niyan. Hindi bali ka nang wag lumipat pagka ganyan lang ang batayan mo. Brad Eli kasi po, may nagtatanong po sa inyo noon. Ang itinatanong niya po, alam ko po, nakatako po, nakasombrero po yun eh. Ang tanong niya po sa inyo, hindi naman kung ilan ang tumakas o lahat eh. Ang tanong niya kung sinong tumakas, kung dumarakit ba o yung alagad. Ang sagot niyo po noon, ang tumakas ay ang dumarakit. Hindi pwedeng iwan ng malagad ang Panginoong Jesucristo. Okay, tanong ko sa iyo, yung ba salita kong hindi pwedeng iwan si Kristo, totoo ba o hindi? May naiwan nga eh. May naiwan eh. Oh, ngayon, yung dumarakit, tumakas, dumarakit. Ah, bakit? Mababasa mo ba na si Malco naiwan? Mababasa mo na iwan si Malco? Sa ordinary promptings of man, ikaw man ang pagmilagruhan ng dinarakip mo, mawawalan ka ng loob na yung dinarakip mo, idakipin mo pa. Yan ang yan. Na, yung puntong yan, ordinarily, hindi pinapaliwanag ng mga ministro yan. Ordinarily, gaya ng ministro nyo. Doon na lang kayo sa nababasa eh. Hindi nyo nililiwanag kung ano yung nababasa. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya, pumatol ka ng matuwid na paghatol, kapatid. Alam mo, yung ginagawa ng mga ministro mo sa TV, pinuputol ng alanganin yung sagot ko. Kaya parang lumalabas na kontradiksyon. Pero laliman mo lang ng konti, hindi simple. Laliman mo lang ng konti, makikita mo. Eh kayo, hindi simple eh. Blatant eh. Sino ang binhi ni Abraham? Si Manalo. Pagkaraan ilang panahon, sino ang binhi ni Abraham? Si Kristo lang, hindi si Manalo. O yan. Yan ba ang dahilan? Kaya ka lilipat sa amin? O ang kapatid namin lilipat sa'yo? Huwag na tayong magganunan. Magtanong ka na lang at mag-aral ka. Bahala ka kung gusto mong lumipat, kung hindi. Brad Eli, pangalawang tanong ko po. Sige po. Ang sabi niyo po, sa programa, testigo ko po na naman itong mga miyembro niyo rin. Sabi niyo po, sa lahat ng reliyon, naitapo na si Satanas. Nasa lupa nga nila eh. Nasa lupa nila ito. Ang sabi niyo, dito pa lang, sa ibabaw ng lupang ito, kayo pa lang ang nakapagpaliwanag na si Satanas sa inyo, sa pananampalataya ninyo, ay hindi pa nayahagi sa lupa. Ayun ho ang sinagot niyo noon. Ito, ano po ito sa TV? Ngayon, po ito. sige. Alam mo kapatid, pagbibigyan kita dahil ako, may awa ako sa mga tao na nagsusuri at saka gusto ko rin mapatunayan ng namumuntos. Kung namumuntos lang, yung nagsusuri, naaawa ko. Pero kung namumuntos lang, gusto ko mapatunayan ng namumuntos na hindi niya ako kayang duru-duruin kahit kailan. Eto. Ang pinagbabatayan dyan, yung Apokalipsis 12:9 ng Apokalipsis. Babasa tayo. Pakilagay sa screen. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Jeez! At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo. Sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid
na siyang sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Kailan naganap yan? Naganap na ba yan? Hindi pa nagaganap yan, kapatid. Hindi lang itinuturo sa'yo ni Manalo dahil tinitya ko sa'yo, hindi alam ni Manalo yan. Pakikita ko sa'yo ngayon. Pakikita ko sa'yo ngayon. Pakikita ko sa bayang Pilipinas. Alam mo kasi, tinutulan niya ng mga ministro mo eh. Ha? Tinutulan niya ng mga ministro mo sa programa. Ayoko sanang ipaliwanag ito eh. Inihahanda ko ito sa diskusyon eh. Pero naaawa ako sa iyo eh. Kaya papaliwanag ko na. Ganito. Sundan mo ako, kapatid ha? Sundan mo ako ha? Mga kababayan, huwag kayong uuwi. Napakahalagang bagay, maintindihan nyo itong mga ipinupuntos na ito sa atin. Ito ha? Uumpisahan ko. Nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Siya'y inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Puputulin na ron ni Manalo. Kaya ang lupa ang ngayon marumi, masama, dahil dito inihagis si Satanas. Ang sabi ni Bularan, ang unang-una nga ikang pinuntahan ng Eden. Ayan ang sabi niya sa programa. Sabi ko, napaka-inhustisya. Makinig kayo. Nangangailangan ito ng konting katalinuhan, mga kababayang Pilipino. Sa Amerikano, di nyo maririnig ito. Pakinggan nyo lang. And justify it for yourself. Ito ha. Sabi ng Biblia, nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Kaya nung matalo yung dragon, inihagi sa lupa. Pangit eh. Kung aalamin natin, sabi ni Bularan, inihagis daw unang-una sa Eden daw pumunta. Kayo. Si Satanas, basura. Di ba si Satanas, trash? Basura. Hindi ba ang Eden, isang espesyal na lugar para alagaan ng Diyos si Adan at si Eva? Kung ikaw ang magtatapon ng basura, itatapon mo dun sa espesyal na lugar. Tamo, hindi naman tayo nag-aral ng masyadong mataas. Diba, kapatid, ano? Napakaganda ng sagot. Pag ikaw ba dumumi, ilalagay mo sa sala. Napakatanga ng isang tao. Halimbawa, yung bahay mo, mahirap ka lang. Sala lang, tapos doon na rin mismo yung kainan, tapos meron kang kapirasong kwarto na ang kurtina lang ang pansara, pag eeba ka, yung pagtatai ka, ay babalot sa dyaryo, di ba, tinatapo fly away yun eh. Ganun, no? Doon sa mga spotters area, di ba ganun, ano? Ngayon, napakawala mo namang kaisip-isip. Pagkatapos mong tumae, ilalagay mo sa sala. Tama? Kumbaga sa bahay, yung idinan sala, bakit nung ihagis ang demonyo, sa idin dinala? Yan. Yan ang tanong. Ang Diyos ba inhustisya? Na ang Diyos ba, yung taong kanyang ginawa, ibabalibag niya yung walang hiya si Satanas doon sa Eden mismo na pinaglagyan niya doon sa taong ginawa niya? Hindi niya gagawin yun. Mahal niya ang tao. Tayo lang ang hindi marunong magmahal sa kanya eh. It is we who do not appreciate the goodness and the kindness of our God. Pero ako na-appreciate ko kasi nakikita ko sa Biblia ganito. Yung sinasabi sa Apokalipsis, hindi pa po nangyayari yun. Hindi kaya may demonyo rito, dahil inihagis dito demonyo, hindi. Kaya may demonyo rito, pinapasok ni Eva at ni Adan. Pinapasok. Kumatok ang demonyo. Ang engkargado si Eva at si Adan, pinapasok, kaya nakapasok.
Hindi inihagis dito si Satanas. Yung paghahagis, tingnan natin ha, babalikan ko. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang anghel ay nakipagbaka sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka at hindi sila nanganalo. Ninasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon. Ang matandang ahas. Diyan pala matanda na siya. Sa Eden ba matanda na siya? Pakinggan nyo yung ahas sa Eden. Genesis 3:1, ang ahas nga ay lalong tuso, higit sa lahat ng mga hayop sa parang nanilikha ng Diyos. At sinabi ng ahas sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain? Ha? Ng mga punong kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae. Ano ang sagot ng babae? Sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan, makakakain kami. Tatapwat, sa bunga ng punong kahoy na sa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yun, ni huwag niyong hiipuin. Baka kayo mamatay. Sino kausap ni Eva? Ahas. Yung ahas. Anong ahas? Ahas lang. Yung nasa Apokalipsis, lagay nga uli natin sa screen. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas. May matanda na pala riyan eh. Sa makatid magkaibang senaryo yan, hindi yan yun sa Eden. Dito kasi tumanda na siya eh. O ngayon, para maintindihan nyo, baka kayo nananabig na sa gusto kong sabihin, o babalikan natin yung 9. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Napansin nyo? Buong sanlibutan na daya niyan eh. E di hindi pa lang yan sa Eden. Nakuha nyo mga kapatid? Good evening, Mr. Yang. Nakuha nyo? Ha? Ang dumadaya sa buong sanlibutan. Wait, nakatapos na palang mandaya itong tarantadong to eh. Eh sa Eden naman wala pang tao eh. Wala pang tao sa Eden, dadalwa pa lang. Paano nung ihagis sa Eden pumunta? Bularan. Hindi kasi alam ni Manalo yan eh. Yan. Eto. Kailan yan? Kailan yan? Sa Eden ba yan? Gaya ng paniwala ni Manalo? Tuloy natin. Ang dumadaya sa buong sanlibutan, siya'y inihagi sa lupa, at ang kanyang mga anghel, inihagis na kasama niya. At, Jis, narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, pagkahagis, may nagsalita sa langit, ngayon. Kailan? Ngayon. Pero hindi ngayon yun. Tandaan nyo, hindi yun yung ngayon. Nung makahagis na mahagis na, narinig ko ang isang tinig sa langit na nagsasabi, ngayon ay dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo sapagkat inihagis na ang tagapagsakdal o tagausig sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsasakdal at nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw-gabi. Ano raw ang nangyari nung maihagis? Dumating na ang kaligtasan, ang kapangyarihan, ang kapamahalaan ng Kristo. Kailan ba mamamahala si Kristo? Doon sa umpisa ng 1,000 taon. Sa milenyo, mga kapatid. Doon siya mamamahala. Doon sa umpisa na yon, ng pamamahala, mag-uumpisa po yan sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay eh. Basahin muna natin para maintindihan nyo. Dumating ang kapamahalaan ng Kristo. Kailan yon? Basahin natin ang Apokalipsis 20, versikulo 4 hanggang 6. Basa.
At nakakita kita ako ko ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kailan mag-uumpisa yung 1,000 taon? Pag nabuhay na yung mga maghaharing kasama ni Kristo. Kailan ba yung pagkabuhay nung maghaharing kasama ni Kristo? Unang Timoteo o Unang Tesalonica 4:16. Pakinggan nyo. Sapagkat ang Panginoon din Ang ang bababang mula sa langit Na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. ang At ang nangamatay nangamatay kay Kristo ay ay unang mabubuhay na maguli. Kung Kung magkagayon, magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. sa ganito, At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. kailan po mangyayari yung pagkabuhay ng mga kay Kristo? Pagbalik ni Kristo. Bumalik na ba? Pagbalik, bubuhayin. Pag nabuhay, bibigyan ng mga upuan ng paghatol. Hahatol sila. Maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, alam nyo ano mangyayari? Pagkaraan sa 1,000 taon, kakalagan si Satanas. Binalibag na kasi siya eh. Ikinulong. Basahin muna natin. Mas mabuti binabasa. Apokalipsis 20. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas. Kita mo, ang tawag sa kanya, dragon at matandang ahas. Ito yung tiyempong nabasa natin kanina, no? Sinunggaban yung malaking dragon at matandang ahas para anong gawin? Na siyang Diablo at Satanas at ginapos na 1,000 taon. Tuloy. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Ito yun, mga kababayan. E di nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Pagkatapos na matalo, binalibag, iginapos. Ayan. Ginapos. Ang naggapos, anghel na malakas. Tapos, samantalang nakagapos siya, maghahari naman si Kristo ng 1,000 taon kasama yung kanyang mga banal. Kukuha niyo punto. Pagkatapos na, mabuti, tuloy-tuloy mo, huwag mong lagpasan para mas magandang makita nila. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. Tuloy. At siya'y ibinulid sa kalaliman Kita at mo, sinarhan. ibinulid, itinapon. Saan tinapon? Kalaliman. Sa kalaliman. Hindi sa idin. Lalabas naman, walang awa ang Diyos sa tao. Nilikha niya yung tao, nilagay sa idin, tapos nilagyan ng tarantado. Yun ang paniwala ni Manalo. Yun ang tinuro niya kay Bularan. Mali. Nung ihagis pala yan, dinala sa kalaliman, tapos ginapos, tapos sinarhan. Ano, tuloy natin, tuloy. At tinatakan ito sa ibabaw niya, upang wag nang magdaya pa sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Tuloy. Pagkatapos nito, ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. Ayan, pagkatapos sa 1,000 taon, kailangan siyang pawalang kaunting panahon. Konti na lang ang panahon na nakatira, papawalan siya, pero konti na lang. Kasi wawakasan na ang mundo nung tiyempo na yon. Balikan natin ang 12:9.
At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan, ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng Diyos sa araw at gabi. At siya'y kanilang Dinaig dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't mga gala kayo o mga langit at kayong nagsisitahan nagsisitahan dyan dyan sa aba ng lupa at ang dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sapagka alam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Sa makatid yung tiyempo niyan, konti na lang ang panahon niya. Yung konti na lang na yon, yun ang pagkatapos ng 1,000 taon. Hindi pa naman nag-uumpisa yung 1,000 taon. Kailan mag-uumpisa yung 1,000 taon? Pagbabalik ni Kristo. Sa pagkabuhay na mag-uli ng mga kay Kristo. Kaya hindi pa po nagaganap yan, kapatid. Ngayon masasabi ng iba, ba't nakakapagdaya si Satanas sa lupa? Hindi pa pala siya hinahagis. Hindi naman siya kailangang ihagis. Malaya pa siya ngayon Malaya. Tenyo, nag-usap sila ng Diyos. Alam niyo pinag-usapan? Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Oleo, walang labis, walang kulang. Hindi kagaya sa net 25, pinuputol, kinukulang. Eto hindi chismis ito. Ito hindi chismis. Ano na nga yung sabi ko kanina, na itatanong ko, kapatid. Hindi po kailangang ihagis siya. Ano? Si Satanas po, hindi kailangang ihagis para po makarating sa lupa. Hindi kailangan ihagis para makarating sa lupa. Alam niyo bakit? Meron siyang freedom Nag-usap sila ng Diyos. Hindi chismis to. Basahin natin. Job 1:6. Isang araw nga, nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. Kailangan bang ihagis yan Meron kaya ang magpatig panaog Nagpapanig panaog Tinanong siya sa Panginoon, Satanas, ang kagaling? Sabi niya, di ba nandiyan kapatid, Sabi ni Satanas, sa pagpaparoot parito sa lupa, sa pagpapanhig panaog doon, malayang-malaya siya Bakit? Bakit siya nagkaroon ng kalayaang makapasok sa lupa? Bakit? Tignan natin ang dahilan. Sabi ng Diyos kay Eva at kay Adan, pagkalikha sa kanila ng Diyos, ang sabi ng Diyos ganito, kayo, at sila'y binasbasan ng Diyos. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sinabi, sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa at inyong supili. Sino po ang engkargado ng lupa? Hindi lupang kapiraso, Earth, ang nakalagay, earth. Basahin natin sa English. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it. Replenish the earth and subdue it. Kanino nakaengkargado ang buong mundo? Sa mag-asawa. Ayan. Sino ngayon ang may-ari ng mundo? Yung mag-asawa. Sila engkargado Kaya alam nyo, ang pinakamayamang tao na buhay sa mundo, hindi si Bill Gates, si Adan. Siya ang original na may-ari ng buong mundo.
mga kapatid. Ngayon, yung may-ari, kumatok ang demonyo sa kanilang sala. Pinapasok ni Eva eh. Kaya nakapasok. Hindi inihagis. Hindi. Magiging inhustisya para sa tao kung ang Diyos mismo itatapon di Satanas na talunan sa langit. Itatapon eh. Pwede naman itapon sa Mars. Pwede naman sa Jupiter. Sa Eden tinapon, yun ang paniwala ni Bulara na itinuro sa kanya ni Manalo. Yun. Napakasamang paniwala niyan, mga kababayan. Alam niyo kung ba't masamang paniwala? Biro mo, daing pagtatapunay sa mundo tinapon. Ngayon, kung ikaw naman si Satanas, pwede ka palang magpanikpanaog. Ha? Ikaw pala, pwedeng may kalayaan ka, may mobility ka, may freedom of mobility. Pupunta ka ba sa Jupiter? Kayo si Satanas, pupunta ka sa Jupiter? Wala naman tao ron, wala siyang business doon. Tamo, tinan mo yung mga negosyante, hindi pumupunta sa Antarctica. Puro yelo ron. Yung McDo, walang branch sa Antarctica ang McDo. Nakita nyo? Saan ang branch ng Jollibee? Kung saan maraming tao dahil nandun ang business. Ano ba ang business ng demonyo? Ano ang business niya? Dayain ang tao, lukohin, iligaw. Asan ang tao? Wala sa Jupiter, wala sa Saturn, wala sa Venus. Nasaan? Nasa mundo. Kaya dito siya nagpapanik-panaog, libot-libot siya. Hindi siya kailangang itapon para makarating dito. Meron siyang freedom of mobility. Patutunayan ko yan sa Biblia sa ibang pagkakataon. Ngayon, yung paghahagis kay Satanas, mangyayari yon at the 1,000-year period, doon mangyayari yun. Matatalo siya kasi may magkakalaban sila sa langit eh. Yan. Yung paglalaban na yun, alam nyo mga kababayan, yun malapit doon sa malapit doon sa bago buhayin yung mga patay na naging kay Kristo eh. Alam mo, kung titignan mo yan sa hula, puntahan natin si Propeta Daniel, kapatid na Willie. 12:1 hanggang 2. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel Na na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Kailan po tatayo si Miguel? Nakasulat sa hula pa lang, tatayo si Miguel sa panahong yaon. May panahon tinutukoy. Kailan? Yung panahong malapit na buhay ng mga patay. Doon nga sila mag-aaway sa langit eh. Nakita ni San Juan eh. Nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Tingnan muna natin. Ba't ba nagbaka? Nako, napakagandang istorya nito eh. Kung pwede ko lang tapusin. Ba't nagbaka? Nakita ang isang dakilang tanda sa langit. Isang babae! May babae. Alam niyo, yung babae, talagang laging pinaglalabanan niyang babae. Sa bagay, meron din naman babaeng nagsasabunutan dahil sa lalaki. Di ba? Pero karaniwang pinag-aawayan babae. Isang dakilang tanda nakita sa langit. Isang babae nararamtan ng araw. Ang buwan nasa ilalim ng kanyang paa at siya'y mayroong putong na 12 bituin. At siya'y nagdadalang tao. At siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak. At sa hirap upang manganak. Tuloy. At ang ibang tanda ay nakita sa langit. Ano yun? At narito, ang isang malaking dragong Dragong mapula mapula. na may 7 ulo at 10 sungay. Ganun pala nag-umpisa yan eh. Merong nakitang tanda sa langit, isang babaeng nagdadalang tao.
Ang kanyang damit, parang araw. Ang buwanak sa ilalim ng paa niya, meron siyang putong na 12 bituin. Nagdaramdam siyang manganganak. May nakitang ibang tanda. May nakitang malaking dragon na mapula. Nakaabang dun sa manganganak na babae. Napakawalang yan itong dragon na ito. Walang kamodo-modo. Alam mo kung saan nag-abang? Tuloy. At kinakaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit. At ipinaghagis sa lupa. At lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na. Upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Nakikita nyo? Nakikita nyo? Yung babaeng manganganak, inaabangan. Siguro, nagle-labor yung babae. Nakaabang ng walang yan diablo. Pagkapalabas ng pagkalabas ng anak niya, lalamunin. Ano nangyari? At siya'y nanganak ng isang anak na lalaki Oh! na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. Tuloy. At ang kanyang anak ay inagaw na At- dinala hanggang sa Diyos Oh. at hanggang sa kanyang luklukan. Oh! At tumakas ang babae sa ilang Tuloy. na doon siya ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampuning 1,260 araw. Oh, tuloy. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Doon pala yan magaganap yung pagbabaka na yun. Pagkapanganak ng babae, inaabangan niya yung panganganak, inagaw yung anak, dinala sa langit sa Diyos. Nagalit ngayon itong diablo. Sinundan yung anak ng babae. Yung babae naman tumakas sa ilang para siya'y ampunin doon na 1,260 days. O, doon sa loob ng panahon na yon, pumunta naman ang demonyo, inabol yung anak na ipinanganak ng babae. Pinagtanggol ngayon ni Miguel Arcangel. Nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang anghel nakipagbaka sa dragon. Natalo, inihagis ang matandang ahas. Yan na yun. Kailan yan? Pagkapanganak ng babae. Sabi naman ng Katoliko, yung babae na yan, yan si Maria. The woman clothed with the sun. Naku, isa na namang malaking katarantaduhan yan. Si Maria raw yun. Bakit? Nung bang si Maria ay manganak, yung ipinanganak ba niya, inagaw agad, dinala sa langit? Hindi. Lumaki pa si Kristo, nangaral pa nga eh. Kaya hindi si Maria yan. Yan ay isang simbolikal na babae. Hindi alam ni Manalo yan. Kaya nga, ang paniwala niya, nangyari na yan. Paniwala ni Manalo, nangyari na yan, naihagis na ang diablo eh. At dinala pa sa Eden. Mali. Yeah, pinakikita ko lang sa inyo. Siguro meron mga parte suspense. Pero alam ko, nauunawaan nyo ako. Ito'y mangyayari pa lang, mga kababayan, sa hinaharap ng ating panahon. Kaya, yung pagbabalibag sa diablo, that is, kumbaga sa pelikula, coming soon. Kay Manalo, yan ay tapos na. Mali. Sa diskusyon, kung lalabas si Manalo, magkakaalam-alam tayo kung sinong nakakaunawa ng kasulatan. Yan. Kaya hindi pa nangyayari ang kapatid. Paano po dinaya si Eva at Adan kung hindi pa hinagis ito sa lupa? Hindi mo yan. Hindi kaya ata nakikinig eh. Hindi kaya ata nakikinig eh. Eto. Kumatok siya kay Eva at kay Adam. Pinagbuksan siya ng pinto kaya siya nakapasok. O, pakinggan mo ha. Pakinggan mo. Sa Roma, Kapitulo 5. Basa. 5:12. Oh. Kaya, kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Paano nakapasok ang kasalanan? Paano pumasok ang kasalanan? Ulit. Kaya, kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Paano nakapasok ang kasalanan?
Sa pamamagitan ng tao, na isang tao, si Adan yon. Hindi kaya nakapasok dito dahil ibinalibag dito. Hindi, kapatid. Hindi. Ibig sabihin po nun, Brad Eli, si Eva at Adan, pag hinagis na sa Satanas dito, saka palang dadayain. Hindi ko nakuha. Hindi po naiintindihan at ayaw pong umintindi nung nagtatanong. Hindi po kailangang ihagis ang demonyo sa lupa para makapandaya. Ang demonyo po pumunta sa lupa, pinapasok ni Adan. Yun po ang sagot ni Brother Eli. Pinapasok siya, kapatid. Hindi siya inihagis kaya siya nakapunta rito. Pinapasok siya ng may-ari ng lupa.